Di ko sukat akalain na aabot pala ako sa ganitong punto ng aking buhay. Napakahirap pero pilit kong tinataga ng aking sarili kasama ang dasal. Ready na yung mga gamit ko. Mga basic needs lang. Kasi hopefully 2 nights lang ako doon. 2 nights and 3 days. Mga ganon. Hopefully successful po yung operation natin. Ayan, of course yung pandasal natin, yung mga gamit. May konting damit at saka kumot, mga basic needs. Ayan lang ang dala ko. Tsaka yung mga iba pang mga pajamas ko. Ayan. After ng aking admission, nasa ward na ako, halatang halata talaga na nag-sink in na sa akin. Bigla ko nang hina, ang haggard ko na, tapos may nakakabit na karayom. Para akong kinilabutan nung pinahubad yung lahat ng jewelry ko at pinauwi sa asawa ko. Ang pangit sa pakiramdam. Lalo pa akong naging emotional nung narinig ko yung heartbeat ng baby doon sa buntis na aking ka-share sa kwarto. Alam nyo, parang nanunubok talaga ang tadhana sa akin. Tuwing ma-admit na lang ako, ang cashier ko sa kwarto buntis ng kambal at samantalang ako paulit-ulit na lang nakukunan. Ang hirap, 'di ba? Anyway, ginising pala ako ng nurse ng maaga para makapaggayak na at medyo haggard pa rin ako pero nakatulog naman ako sa tulong ng gamot dahil nakita talaga nila na nag-a-anxiety ako at saka syempre stress kasi nga takot ako sa mangyayari kasi nga ikaw ba naman general anesthesia at saka ito ang pinaka-major na surgery ko sa buong buhay ko. Kaya takot na takot talaga ako pero wala talaga akong choice. Whether I like it or not, kailangan kong magpa-opera. Yun ang katotohanan guys na kailangan kong tanggapin at ipaubaya sa Diyos ang lahat-lahat. At ayan, naka-IV na po ako dahil hindi ako pwedeng kumain. Naka-fasting ako from 12 midnight until matapos ang aking surgery. Sa awa ng Panginoon, dinner time, kaya ko nang kumain after surgery na mag-isa. Pero after surgery, pinakain ako ng lunch sa tulong ni Daddy. Hindi ko talaga kaya at namilipit ako sa sakit dahil nag-subside na yung anesthesia. Ito naman ang food ko kinabukasan. Sa awa ng Diyos, napakaganda ng servisyo nila at hindi tinitipid sa mga pagkain ng mga pasyente nila. Pagising ko pala sa operating room, may catheter na akong nakakabit. Yung catheter ko po nakakabit siya sa matres na parang may balon na pinalubo para hindi magdikit yung muscle na inooperahan. At dito napansin ko marami pa palang nakakabit sa akin. Yung bang kinakabitan yung minomonitor yung vital sign habang inooperahan yun. Marami pa palang nakadikit, hindi ko napansin. At saka nasasak ng catheter ang lahat ng fluid na galing sa matres na kailangang ilabas. Normally talaga may pain, tapos minsan walang pain dahil po marami silang painkiller na ginagamit sa akin. Pag hindi ko kaya talagang sinasabi ko sa mga nurses para mabigyan nila ako ng painkiller. Maliban sa pagtatabas or pagkorek ng aking matres na heart shape or bicornuate, tinatanggalan din ako ng mayuma dahil prior ng aking surgery may nakita ang aking OB na mayuma sa loob ng matres ko. Before, may mayuma na nakita sa akin sa labas, maliliit lang pero hindi daw kailangan ng surgery. Pero ngayon, kailangan talaga siyang tanggalin yung nasa loob dahil nagkukost po siya sa akin ng grabing bleeding po tuwing niririgla ako at saka grabing pananakit, grabe ang dysmenorrhea ko. To the max na namimilipit talaga ako sa sakit na hindi na ako makagalaw at isa din yung cause sa mga pregnancy ko na hindi matuloy-tuloy, malaglagan po ako dahil po sa mayuma at saka maling porma ng aking matres. Ayan yung lunch ko, masarap tingnan pero sa totoo lang matabang siya. Ganon talaga mga pagkain hospital, hindi tinitipid pero sa lasa medyo talagang kulang. Pero ganon pa man, pilit kong kinakain lahat yung kaya kong kainin para magkalakas-lakas ako at saka may kasama namang salt and pepper. So okay na, talo-talo na, diba? And the next day, nalipat ako at masaya ako sa view ng aking room dahil nakikita ko yung labas. At least, diba, nabawasan yung tensyon na naramdaman ko, yung pain, at nare-relax ako habang inaantay ko si Daddy. Yes guys, hindi po 24/7 si Daddy na andito sa akin dahil dito sa bansa namin may mga sinusunod pong mga patakaran. Yung visiting hours, doon lang po talaga pwedeng magpapasok ng mga bisita. Ang pasyente lang talaga ang nasa hospital. Kung may kailangan, tatawag po ng mga nurse, may mga button po. Maliban na lang kung emergency, saka pa ipatawag yung mga immediate na pamilya. Ayan,
naman, another hospital breakfast na naman. Malaki po ang portion at mga serving nila. Pagkatapos kong kumain, nakaupo lang ako sa may terrace. Natutuwa na akong manood sa mga sasakyang dumadaan. At saka, ang katapat niyan dagat. Kaya malaking talaga relief sa akin. Pinatanggal ko na pala yung karayom kung kailangan ipalipat ko na lang dahil namamaga na talaga siya. At pinakiramdaman ko rin yung opera ko at katawan ko kung saan yung banda ang sakit. Pagkatapos, lunch na naman. Yan lang talaga ang trabaho natin sa hospital, medication, food, and rest. At dahil very good ako at maganda ang progress ko, pwede na ako ma-discharge after ng food ko. O diba? Pwede na daw akong magpatuloy, magpahinga, magpagaling sa bahay. Of course, with the supervision ng mga doktor. God is God all the time.